Noong unang panahon, sa isang tahimik at luntiang baryo na napapalibutan ng mga bundok at malalawak na bukirin, may mag-inang naninirahan sa isang simpleng kubo. Ang ina ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag, mapagkumbaba, at laging handang tumulong sa kapwa. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang magtrabaho sa bukid at sa kabila ng pagod. Hindi kailanman narinig na nagreklamo. Ngunit ang kanyang nag-iisang anak na babae ay kabaligtaran niya. Ang dalaga ay may taglay na kagandahan, ngunit siya ay labis na mahiyain. Hindi siya sanay makipag-usap sa ibang tao at palaging umiiwas kapag may bisita o kapitbahay na dumarating. Mas gusto niyang manatili sa loob ng kanilang bahay, nakaupo sa isang sulok at halos hindi lumalabas kahit tirik ang araw. Madalas siyang kausapin ng ina at paalalahanan. Sinasabi niya na hindi masama ang mahiya, ngunit mahalagang matutong humarap sa kapwa at tumulong sa mga gawain. Gayunpaman, sa tuwing kakausapin siya, ang dalaga ay yuyuko lamang, iiwas ng tingin at mananatiling tahimik. Kapag inuutusan siyang tumulong sa pag-igib ng tubig, pagwawalis ng bakuran, o paghahatid ng pagkain, palagi siyang tumatanggi at nagtatago sa likod ng kanilang bahay. Isang araw, nagkasakit ang ina. Nilagnat siya at halos hindi makabangon sa sobrang panghihina. Sa kabila nito, pilit pa rin siyang bumabangon upang asikasuhin ang mga gawain dahil alam niyang walang ibang gagawa nito. Mahinang tinawag ng ina ang kanyang anak at nakiusap na tulungan siya kahit minsan lamang. Ngunit sa halip na lumapit, ang dalaga ay lalong nagkubli, takot na makita ng iba. Habang lumilipas ang oras, lalong lumala ang kalagayan ng ina. Sa sobrang pagod at lungkot, napaupo siya sa lupa at napaluha. Doon niya nasabi ang mga salitang hindi niya akalaing magiging kapalaran ng kanyang anak. Nasabi niyang kung ang kanyang anak ay patuloy na magtatago at hindi kayang harapin ang mundo, mas mabuti pang ito ay maging halaman na lamang. Isang halamang nagtatago sa tuwing may lalapit. Hindi niya namalayang narinig iyon ng kanyang anak. Kinabukasan, paggising ng ina, napansin niyang tahimik ang paligid. Wala ang kanyang anak sa loob ng bahay. Hinanap niya ito sa bakuran, sa likod ng kubo, at sa malapit na bukid, ngunit wala siyang nakita. Sa halip, napansin niya ang isang kakaibang halaman na tumubo malapit sa kanilang tahanan. Ito ay mababa, may maliliit na dahon, at tila marupok. Nang mahawakan ng ina ang isa sa mga dahon nito, bigla itong nagtiklop at yumuko, parang may hiya. Muli niya itong hinawakan at muli rin itong nagsara. Doon niya napagtanto ang masakit na katotohanan. Ang kanyang anak ay naging halaman. Sa pagitan ng luha at pagsisisi, niyakap ng ina ang halaman at humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya ginustong mangyari ang lahat ng ito at nais lamang niyang matutong maging matapang ang kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Ang dalaga ay tuluyan nang naging halaman na kilala natin ngayon bilang makahiya. Mula noon, ang halamang makahiya ay kumalat sa iba't ibang lugar. Makikita ito sa mga bakuran, damuhan, at gilid ng mga daan. Sa tuwing may hahawak o lalapit dito, ang mga dahon nito ay kusang nagsasara, tila nahihiya at nagtatago. Ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging mahiyain ay hindi masama. Ngunit kapag ang hiya ay humadlang na sa pagtulong sa kapwa at sa pagharap sa mga responsibilidad, maaari itong magdulot ng pagsisisi. Itinuturo rin nito ang kahalagahan ng pakikinig sa mga magulang, sapagkat ang kanilang mga payo ay nagmumula sa pagmamahal at malasakit. Sa tuwing makakakita tayo ng halamang makahiya na biglang nagsasara kapag hinawakan, naway maalala natin ang aral ng kwentong ito, na ang tunay na lakas ay ang kakayahang harapin ang mundo. Kahit tayo ay may takot at hiya.